Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Yvonne. Dear Kathy G. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Yvonne, 29 years old, at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang tungkol sa amin ng boyfriend ko. 5 taon na kaming magkarelasyon ni JR Kathy. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung mahal pa ba talaga niya ako or nasanay na lang akong masaktan habang pilit na kumakapit sa pag-asang balang araw, magbabago siya. Kathy, nung una na makilala ko siya, hindi ko maikakaila na mabuti siyang tao sa paningin ng lahat. Marespeto, palabiro at marunong makisama. Pero ang talagang nagpahulog sa akin, Kathy, ay kung paano niya mahalin ang pamilya niya. Sobrang maalaga siya sa nanay niya, sa mga kapatid niyang babae, pati na rin sa mga pamangkin niya. Kapag may kailangan ng mga ito, agad siyang nandyan. Doon ko nasabi sa sarili ko na siguro kung ganito siya magmahal sa pamilya niya, magiging mabuti rin siyang partner sa akin. At nung unang taon namin, Kathy, masayak naman kami. Hindi man perpekto, pero ramdam kong mahal niya ako. Lagi niya akong sinusundo noon pagkatapos ng trabaho. Kapag may problema ako, pinapakinggan niya ako. Masaya rin siyang kasama ng pamilya ko, Kathy, kaya lalo akong naniwala na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kuhang-kuha niya ang loob ng pamilya ko, lalo na ng tatay ko. Kathy, lagi silang nagbabasketball sa tapat ng bahay namin at madalas magkwentuhan tungkol sa sasakyan at motor. Kapag may inuman naman ang mga kapatid ko, isa siya sa pinaka-inaabangan nila dahil masaya daw kasama si Jer. Minsan nga sinabi pa ng mama ko na maswerte raw ako sa boyfriend ko dahil mabait at responsable ito. Napapangiti na lang ako noon kahit may kung anong sakit na akong itinatago, Kathy. Dahil Kathy, habang tumatagal ang relasyon namin noon, doon ko unti-unting nakikita ang totoong ugali niya. Nagsimula yon sa pagsisinungaling. May mga babae akong nahuhuli sa cellphone niya pero lagi niya akong napapaniwala. Kesyo kaibigan lang daw, katrabaho, at ako lang daw ang mahal niya. Kathy, tuwing mahuhuli ko siya, ako pa ang napapalabas na praning at selosa. Hanggang sa dumating ang unang beses na sinaktan niya ako. Hindi ko makakalimutan yon, Kathy. Maliit lang na bagay ang pinag-awayan namin dahil tinanong ko lang kung sino ang kachat niya dahil madaling araw na noon, Kathy. Bigla siyang nagalit. Sumigaw hanggang sa madiin niyang hinablot ang braso ko at kinurot ako ng sobrang lakas. Humingi naman siya agad ng tawad pagkatapos noon, Kathy. Umiyak pa siya habang yakap ako. Sabi niya, nadala lang daw siya ng inis at hindi na daw mauulit. Siyempre dahil mahal ko, pinatawad ko siya. Dahil baka naalimpungatan lang siya doon. Hanggang sa doon nagsimulang paulit-ulit na cycle namin. Kapag okay kami, sobrang lambing niya. Ipaparamdam niyang mahal niya ako. Pero kapag nag-aaway kami, ibang tao siya, Kathy. Kaya niya akong murahin, itulak, kurutin at minsan sinusuntok pa. Isang beses, Kathy, pumasok ako sa trabaho na may pasa sa braso. Nagtanong ang mga office mates ko kung anong nangyari pero nagsinungaling ako. Sinabi kong nadulas lang ako sa banyo dahil hindi ko kayang sabihin ng totoo. Natatakot akong husgahan siya ng mga tao. Pero ang pinakamahirap sa lahat, Kathy, ay yung makita kung gaano siya kabait sa ibang tao habang ako naman ang sumasalo lang ng lahat ng sama ng ugali niya. Minsan naiisip ko, kaya naman niyang maging mabuting anak, mabuting kapatid, at mabuting kaibigan.
pero hindi niya kayang maging mabuting boyfriend para sa akin. Bakit sa harap ng pamilya ko sobrang bait niya, Kathy, pero kapag kaming dalawa na lang, kaya niya akong saktan. 5 taon na kami pero kahit minsan hindi ko narinig sa kanya ang planong magpakasal. Kapag binabanggit ko ang future namin, umiiwas siya sa usapan. Parang hanggang ngayon hindi pa rin niya sigurado kung ako ba talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. At ako naman, itong tanga, kung magmahal ka, kapit pa rin ng kapit dahil mahal ko siya. Gabi akong umiiyak, Kathy. Araw-araw akong nagdududa. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang respeto ko sa sarili ko. May mga gabi pa nga, Kathy, na habang tulog siya sa tabi ko, tahimik akong umiiyak habang pinipigilan ng hikbi para hindi niya marinig. Tinitignan ko siya habang mahimbing matulog at tinatanong ang sarili ko kung paano niya ako nagagawang saktan emotionally and physically. Minsan gusto ko na magsabi sa pamilya ko. Gusto ko nang umiyak sa harap ng mama ko at sabihin lahat ng sakit na kinikimkim ko sa loob ng 5 taon. Pero natatakot ako. Natatakot akong magbago ang tingin nila kay Jer. Natatakot ako magalit sila at mas lalong lumaki ang gulo. At higit sa lahat, Kathy, takot akong baka hindi ko pa rin kayang iwan siya kahit malaman nila ang totoo. Pagod na po ako. Hindi ko na alam kung pagmamahal pa ba itong nararamdaman ko or awa na lang sa relasyon namin. Hindi ko na rin alam kung tama pa bang manatili sa isang taong paulit-ulit akong sinasaktan habang pilit ako umaasang balang araw magbabago siya. Hanggang dito na lamang po, Kathy. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng sulat kong ito kahit papaano ay gumaan ang bigat na matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Sana po ay matulungan niyo ako bago ko tuluyang makalimutang mahalin ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nasasaktan. Yvonne. Love Me, Kathy G.